Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ilantad ng NBI na nagmatch ang fingerprint ni Alice Go at ni Go Waping, abay heto, planong tumakas ni Mayora. Pero ayon kay Senator Gatchalian, bago pa natin palayasin itong si Mayora, abay ibunyag na ang mga protektor at big boss ng Pogo. Si Go Waping ay si Alice Go. At dahil nga mayroong supina na nakapataw sa kanya, ako sa kanya, dapat sabihin niya nilang lahat ng mga nalalaman niya tungkol sa Pogo Hub. Dahil yung mga mastermind, nakawala pa rin at large pa rin sila ngayon. Siya ang may direktang koneksyon dito sa mga taong to. So dahil nga siya ay matatanggal na yung kanyang birth certificate, mas maganda pa sa kanya, sabihin niya na lang yung totoo. Kung sino ba yung mga mastermind, sino yung mga koneksyon dito sa ating bansa para tuluyan na nating malaman yung mga taong nasa likod nitong Pogo Hub. Napakahirap pagkatiwalaan itong taong nito dahil bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig kasinungalingan. Hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo o hindi. Pero nakita naman natin, ebidensya, matibay na matibay siya si Go Waping. So ibig sabihin, talagang i-deport siya. Pero dahil nga may mga kasong na i-final laban sa kanya tulad ng human trafficking, susunod na itong co-warranto, susunod na yung money laundering at iba pa, pati BIR ay hinahabol siya dahil nga marangya yung kanyang pamumuhay, pero pag tinignan mo naman yung kanyang income declaration o yung kanyang tax declaration, walang binabayad. So itong mga kaso to, harapin niya muna ito bago siya i-deport sa ibang bansa. Dagdag pa ng senador, matindi talaga itong si Alice Go at binunyag din ang ilang pang modus ng mga tsekwa at mga sindikato sa PSA. Ibang klaseng tao siya Hindi siya normal na tao. Kaya hindi malayo na siya rin ang may pasimuno ng Pogo. So, siya ay talagang built to lie. Marunong talaga siya magsinungaling. At ngayon, nakikita natin na malalim yung kanyang galamay pagdating rin sa Pogo dahil meron rin mga information kami na konektado rin siya dito sa PORAC na Pogo Hub. And nakita rin namin dito sa case ni Alice Go na yung pera hindi dumadaan sa formal channels natin. Yung mga dumaan man sa formal channels, hindi dinideclare. Itong nangyari ka Alice Go, I think it's an eye-opener to sa atin. At this is only the tip. Marami akong nakukuhang information ngayon ng mga Chinese, mga dayuhan, bumibili ng lupa sa Cagayan, bumibili ng lupa sa Palawan, na merong area in Palawan. Ang daming Chinese bumibili. At nagtataka sila paano nabibili. Baka ito yung paraan nila. Itong mga dayuhan na ito ay nakakuha ng fake birth certificate. At dahil Pilipino na sila, bumibili na sila directly ng mga lupa. Baka nagiging modus na rin ngayon. Kasi marami ako naririnig na report na ganyan at gusto namin maimbestigahan kung ganyan ba yung naging butas. Meron talagang sindikato na nag-ooperate sa Philippine Statistics Authority. At yan nga yung isang legislative output namin. Talagang dapat i-reforma na natin itong birth certificate at late registration process natin. Dahil LGU level to At ang kumukuha ng civil registrar ay mga mayor, mga local government unit. Ayon naman kay Senator Hontiveros, dapat nang madaliin ni Solgen na sibakin sa pwesto itong si Alice Go para mapanagot ito bilang protektor ng Pogo. Ayon naman sa bagong upong NBI chief na si Jaime Santiago, walang kawala dito si Alice Go. Kahit pa subukan pa nitong tumakas dahil meron na din itong lookout bulletin order at matibay na ebidensya ang fingerprint sa korte. Yung fingerprint ni Guo Waping Ilin and compared it with na kinuha noong 2006 at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ilial, we found it to be similar, the same, one and the same person. Dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa korte, walang dalawang tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints. Matatandaan na pinalitan ni PBBM ang dating NBI chief na nakaupo sa panahon ni Duterte dahil alam ng Pangulo na mas maganda ang takbo ng investigasyon kung walang koneksyon nito sa mga Duterte.
No comment pa din ang mga Duterte sa usapin ng Pogo, kahit pa nadadawit ang pangalan ni Duterte dito kay Mayora. Buwelta naman ng isang attorney, abay busy ang Duterte sa nalalapit na eleksyon kung saan nayanig na umano ang Marcos at Dilawan dahil sa 3 Duterte ang tatakbo bilang senador. Malinaw na po ang kanilang plano. Magsasalib puwersa, Dilawan, Tinklawan at Marcos administration laban sa mga Duterte. Sagot siyempre ito doon sa sinabi ng nanay ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo. Siyempre, nayanig po silang lahat. Ang balita ko dyan sa Malacanang, sa politikal, gabi-gabi sila nag-meeting dahil talagang hindi nila maintindihan kung anong gagawin na ngayong 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Kung magkakaroon pa ng 3 Duterte, wala na po silang numero para tanggalin si Inday Sara Duterte bilang Vice President. Ibig sabihin, pare-pareho silang mga oportunista, pare-pareho silang mga walang paninindigan, pare-pareho silang mga prinsipyo, magsama-sama kayong lahat. Sa tingin nyo ba, bantayan sa Duterte? Hindi po. Kapag sila nagsama-sama, alam na ng taong bayan, nako, wala kayong mga mabuting gagawin. Sagot naman ng dating senador, huwag kampante, baka manalo pa ang mga Duterte dahil hindi natin pwedeng ma-underestimate no ang capacity nitong mga to na manloko at mambudol ng mga kababayan natin. Nakita nyo, di ba, yung halos maiyak-iyak si Duterte na humahalik sa bandila, sabihin in 3 to 6 months tanggalin ko yung crime, corruption, yung illegal drugs, ganun, etc. Maraming nadala po noon. Kaya ayokong i-underestimate yung capacity nila na manloko ng kababayan natin. Mahirap magkumpiyansa kasi maraming pera ito. Maraming nanakaw po itong mga taong ito, kaya kailangan nating siguraduhin. Si Lito Lapid ay chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Yan, hindi yan maidideny. Ngayon, yan bang mga pogo-pogo na yan? Pasok yan sa games, mga amusements, pasok yan sa committee ni Lito Lapid. Dapat nga siya yung unang nagdidinig dyan eh. Dapat nga yung committee niya ang nagdidinig niya ang issue na yan tungkol sa pogo. Kasi yan yung mga laro, mga games na ipinasok sa Pilipinas na masama. Yung mga nire-regulate ng PAGCOR, games yan. O ito, nire-regulate nito ng PAGCOR, mga pogo, games yan. O ibig sabihin, committee dapat ni Lito Lapid ang nagdidinig niyan. Siya ang Senate Committee Chairperson ng Committee on Games, Amusements, and Sports. Doon na lang ako sa kanya magdidiin. Kasi yung tungkol sa pagiging protector niya ng pogo, wala akong ebidensya. Si Engineer Toto na ang nagdi-discuss niyan. Dapat nga siya ang nagsasagawa ng pagdinig sa bagay na to. Dapat nagkaroon siya ng pagdinig sa bagay na to, lalo na yung PAGCOR. Tingnan nyo, nagtuturoan ng kamay yung mga LGUs. Yung Mayor Kapil ba yun, ng Purak, tinuturo yung PAGCOR. Yung PAGCOR naman, tinuturo yung LGU. Nagtuturoan sila. So ngayon, ano ang dapat gawin ni Lito Lapid? Kasi siya yung chair ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. O di siya dapat ang magkakaroon ng pagdinig nito. Okay, wag kang mag-focus Lito Lapid doon sa mga atake sa iyo ni Toto Kausing. Ang sagutin mo, anong ginagawa mo bilang chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports sa bagay na yan? Una, ang PAGCOR. Bakit hindi maayos na nare-regulate ng PAGCOR ang mga pogo? Yung pogo ng Bamban, yung pogo ng Purak, ang iba pang pogo. Bakit hindi nare-regulate ng maayos yan ng PAGCOR? So ang gawin mo dapat, Lito Lapid, umaksyon ka. Di ba? Action star ka eh. Umaksyon ka. Ipatawag mo ang PAGCOR. Oh? Kasi ikaw yung Senate Committee, yung chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Linagay ka dyan, o kaya yan ang pinili mong komite, ibig sabihin yan ang gusto mo, yan ang expertise mo. O di dapat gawin mo yung homework mo. O ikaw dapat niyan PAGCOR, yung mga inaano ng PAGCOR, yung mga pogo, sa'yo yan, Lito Lapid. Aksyonan mo yan, action star ka eh. Ikaw ang chairperson ng Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. Yan. Ha? Yan, yung mga pogo na yan, kasama yan sa yung pogo, kasama yan sa games. Ang pinakamaganda mo sanang ginawa, Lito Lapid, kung action star ka talaga, dapat ang ginawa mo, action. Action, agad. Ano yung action mo? Pinatawag mo ang PAGCOR. Inimbestigahan mo ang PAGCOR. PAGCOR, ano bang ginagawa nyo? Paano ito nakakalusot sa inyong mga pogo na ito? Di ba? Yun dapat ang ginagawa mo. Kaya lang, ang gumagawa pa ng ganyan, si Senadora Risa Hontiveros eh.
O, busy daw kasi si Lito Lapid sa shooting ng Batang Quiapo. Yan yung problema dito mga kababayan. Binigay na nga sa kanya yan kasi siguro binigay yan sa kanya. Pwedeng yan ang ni-request niya. Or pwedeng wala nang nakikitang ibang pwedeng ibigay sa kanya na medyo madali-dali. Diba? Yan dapat ang ginagawa mo. Umattend ka lang dun sa hearing dahil nabanggit yung pangalan mo. Hindi eh. Dapat umattend ka doon sa hearing na yon dahil tungkol yun sa'yo. Dapat nag-joint committee hearing ka na doon. Di ba? Yung mga online gaming na yan, yung mga patayaan na yan na online, dapat nire-regulate na yan. Matindi na dapat ang pag-regulate niyan. Ha? Yan ang trabaho ng komite ni Lito Lapid. Kaya lang wala eh. Sabi ni Lito Lapid, bihira na nga lang akong umattend sa mga hearings, bihira akong magsalita. O, tapos daw nabanggit yung pangalan niya, kaya umattend siya doon para i-clear ang pangalan niya. Hindi. Dapat umattend ka sa hearing na yun kasi pugo yun eh. Tungkol sa pugo yun. Trabaho mo talaga yun. Mainit ngayon ang tungkol sa pugo. Part yan dapat ng saklaw ng committee mo. Senate Committee on Games, Amusements, and Sports. O, ay noon, bilib na bilib ako sa iyo. Mula bata ako, pinapanood ko yung mga pelikula mo. Leon Guerrero. O, di ba? Ano, magsisibuyas. Napanood mo ba yung Leon Guerrero? Alam ko pa yan eh. Sabi niya, pag napatunayan daw, magre-resign na siya sa Senado. Eh, pag napatunayan, kahit wag ka na mag-resign sa Senado, magano ka na lang, wag ka na lang tumakbo sa 2025, okay na yun.